Ito na po yung kinita ng kanilang kumpanya sa aming bayan. Humigit kumulang po ay 7 billion pesos. Billion po o million? Opo, billion. Day one pa lang po. Wala pong kinumply. Noong nagsimula silang mamutol ng more than 27,000 trees sa Brooks Point, kanselado po ang kanilang ECC. Wala pong mayor's permit. Gumamit ng mga illegal na chainsaws. Kahit isa out of the 27,000 trees that were cut, kahit isang chainsaw, walang nakaregister. Nandoon din mismo ang mga taga-DNR para i-supervise ang cutting. But even the personnel from the DNR were not allowed to enter. At the time, ako po ang mayor. Ayaw kong papasukin. And I was suspended by the ombudsman for 1 year. Sabi ng ombudsman ay abuse of authority. Mr. C, narinig niyo po yung mga sinabi ni Vice Mayor Feliciano. Yolo, I'm no comment. Dapat yung mga question dito, tanong sa TNR kung ano tama, ano balik. Ma'am, ano po yung situation on the ground dyan po sa Brooks Point, kaugnay po ng mining interests ni Mr. Joseph C? Okay, ma'am. Magandang umaga po, Madam Chair. At para sa akin, makasaysayan ang pagpunta ko dito sa Senado. Sapagkat kayo lamang ang unang ahensya ng pamahalaan na nakinig sa amin at may aksyon. Dami kaming hininga ng tulong patungkol dito sa company ni Joseph C. Hindi kami pinapansin. Simula po na magkaroon ng operation ng Ipilan Nickel Mining sa Brooks Point, binabaha na po kami sapagkat yung minahan ay nandoon po sa taas ng aming kabundukan na siyang watershed ng Brooks Point. At sa ibaba nun ay ang aming rice granary ng mga barangay. Marami na pong magsasaka ang hindi na ngayon nagtatanim ng palay kasi yung kanilang sakahan, marami kaming pictures, ginawa ng kalsada para dumaan yung mga truck. Ilang ilog na po ang kontaminado na, yung pinagkukunan ng tubig, inumin ng mga tao, kontaminado na. Yung isang irigasyon, kontaminado na. Marami na ring mangingisda ang umalis sa bayan namin kasi ang ilalim ng karagatan ng Barangay Maasin at gano'n din yung mga karatig barangay ay maputik. At ang mga bata, mangingisda na lumubog sa tubig, dagat, nangangati at maraming karamdaman at maraming sakit. At sa kasalukuyan po ay in 2020, ito na po yung kinita ng kanilang kumpanya sa aming bayan. Yan. Humigit kumulang po ay 7 billion pesos. Billion po o million? Opo, billion. Ang kinita na ng Ipilan Nickel. 2023, 2.7 billion. 2024, more than 2 billion pesos. 2025, 2.1 billion pesos. Pero ang kapalit naman po nun, kahit walang bagyo, malakas lang ng ulan, ay binabaha na po. Ilang beses na po kami binaha. 3 beses na kami binaha na kung saan ay nasasalanta ang maraming mga mahihirap, lalo na po yung mga magsasaka. So kung gayon, Vice Mayor, masasabi niyo po ba na yung kumpanya ni Mr. C ay nagko-comply dun sa mga environmental safeguards at yung batas in general? Day one pa lang po, wala pong kinumply. Noong nagsimula silang mamutol ng more than 27,000 trees sa Brooks Point, kanselado po ang kanilang ECC. That was in 2018. Wala pong mayor's permit. Namutol ng mga puno sa aming deklaradong watershed. Walang PAMB clearance considering na ang kabundukan namin ay protected area. Gumamit ng mga illegal na chainsaws, kahit isa out of the 27,000 trees that were cut, kahit isang chainsaw, walang nakaregister. Dapat ay
nandoon din mismo ang mga taga-DNR para i-supervise ang cutting. But even the personnel from the DNR were not allowed to enter. At the time, ako po ang mayor. Ayaw kong papasukin. 3 beses akong nag-attempt. Hinaharangan ako ng gwardya. At ang masakit pa ay when I issued a cease and desist order para sa kanilang operation, closure order and demolition, I was sued by the mining company and I was suspended by the ombudsman for 1 year. Sabi ng ombudsman ay abuse of authority yung mga orders that I have issued against it. Sa isang minahan na hindi nga nag-try na mag-apply ng mayor's permit. Sabi nila, sasagot nila kasi hindi ko rin naman daw bibigyan dahil ako daw po ay anti-mining. Pero sabi ko, at least sana nag-try. So, hindi sila nag-comply, yung mga kumpanya ni Mr. C, tapos kayo pa yung inakusahan ng mga paglabag. Yes po. Na Until kung now ano-ano. po, Madam Chair, wala silang mayor's permit at nag-issue po ng cease and desist order ang aming punong bayan. Tuloy-tuloy pong operation. Nung time din po pala na yun, nung una silang mag-operate, wala rin po silang certificate precondition mula sa NCIP. Nitong mga 2 years ago ay nag-issue din ng CDO ang NCIP, pero kahit single day, 1 day man lang sana na mag-stop, wala po. Parang business as usual. So, sa kabila ng mga violations na sinita ninyo, sa mayor's office nung sinita ng ibang mga national agencies, dinededma lang, tuloy-tuloy na lang. Po. Ngayon, Vice Mayor, si Joseph C. ay dinescribe na bilang agent of influence. Nakikita nyo ba sa baba kung paano niya ginagamit yung kanyang impluensya sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno? Ramdam po namin, ramdam ng Brooks Point ang kapangyarihan ni Joseph C. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Biro niyo po, yung kaso na isinampa namin, actually ang DNR ang nagsampa kasi doon po sa pagpuputol nila ng more than 27,000 trees, meron silang pinapakitang earthballing and cutting permit, pero at that time hindi dapat nag-cut kasi walang ACC. But nag-cut pa rin sila at sabi ng DNR, nung sabi ko, bakit hindi natin filean ng kaso? Sabi nila, wag na nating filean ng kaso doon sa may cutting permit. Pero nag-cut pa rin sila outside doon sa area na may cutting permit. Doon na lang natin sila filean. So nag-file po ang DNR doon lang sa 1.5 hectares. Pero pagdating po sa provincial prosecutor ay nag-inhibit ang provincial prosecutor hanggang sa nakarating po sa regional prosecutor. At sa follow up ko po doon ay mayroong nakitang probable cause na isampa sa husgado. Pero after, hindi ko po alam kung anong nangyari dahil ang provincial prosecutor mismo ay may motion na i-withdraw ang kaso. At na-withdraw po ang kaso. So, nakita po ninyo na sa kabila ng efforts nyo, either i-enforce na yung mga permits na dapat munang makuha ay kunin at pag nilabag yon sinisita ninyo. On the part of other national and provincial agencies, may pagpipigil sa exercise ng kanilang pag-regulate. Opo. Pati po ang NCIP. Sabi namin, di ba bawal before anything, dapat meron munang certificate precondition kasi maraming IPs sa aming kabundukan na nakatira. Pero bakit ninyo hinayaan lang na mag-operate? Bakit hindi kayo mismo ang nagpa-stop sa kanila? Wala din po. Pagkatapos, nagiging kalokohan na po ang pati kultura ng aming mga katutubo. Ay dalawa ng klase ang katutubo sa amin. Ang tawag sa mga katutubo namin ay Palawan. Ngayon, 2 klase na, pro at saka anti-mining na Palawan. At pagkatapos po, matindi ang bribery. Pag may FPIC, 300 pesos a day. Hahakutin yung mga katutubo para doon sa kung ano-anong barangay yan.
At nakakalungkot kasi pati NCIP ay kasabwat. At dati ilan lang po ang tinatawag na traditional leader sa amin. Parang sa isang barangay, mga 3, 4, 5, ganyan. Ngayon po, sobrang dami na. Uncounting. Dati, ang mga traditional leader sa Brooks Point, more or less, mga 10 lang or 15, ganyan. Ngayon po, parang 200 plus na. Kahit wala sa dugo, dapat kasi minamana yon, pero hindi po eh. Ngayon, kahit sino na lang ang ginawang traditional leader, chieftains, at binavalidate po ng NCIP. At yun yung tinatawag ng ibang mga IP rights advocates na counter-organizing. Hinahati yung katutubong komunidad, pinag-aaway-away. Ayun po. So sinisira talaga yung kultura at cultural practices nila. Opo. Salamat, maraming salamat, Vice Mayor Attorney Mary Jean. Please stay on kasi may mga ibang punto pa na malamang itatanong sa inyo. Mr. C, narinig niyo po yung mga sinabi ni Vice Mayor Feliciano. May comments po ba kayo sa mga sinabi niya tungkol sa inyo at tungkol sa Global Ferronickel sa Ipilan Mining? Your Honor, I'm no comment because we have the professional management team na manage yan. You have a professional management team. Are any of them here? Wala dito. Wala po. Yeah. Pero may mas mataas pa sa professional management team. Kayo po yon. Anong comment nyo tungkol dun sa conduct ng kumpanya dun sa isang local government unit natin? Anong comment nyo na tungkol sa pagkasira ng kalikasan ng Brooks Point dahil sa operations ng Ipilan Mining? Anong comment nyo dun sa ang laki ng kinikita ng Ipilan Mining sa Brooks Point? And yet, nakansela yung ECC ninyo pero nagpatuloy ang operations. Anong comment nyo na wala kayong mayor's permit para mag-operate pero nag-ooperate pa rin? Anong comment po ninyo na wala kayong clearance mula sa Protected Areas Management Bureau o PAMB? Anong comment nyo na illegal chainsaws ang ginagamit ng Ipilan Mining para pumutol ng higit 27,000 na puno sa labas pa ng cutting area? Anong comment po ninyo na ang DENR, meron ding hindi pinapapayag sa tree cutting nyo, pero tinuloy nyo? Anong comment nyo na ang mayor mismo, dati, si Vice Mayor ngayon, 3 beses sumubok pumasok, hindi pinayagan, siguro ng mga security guards ng Ipilan Mining. Anong comment nyo? Bakit sa kabila ng lahat ng ito, si dating mayor, vice mayor ngayon pa, ang kinasuhan ng inyong kumpanya? Anong comment nyo? Walang certificate precondition mula sa NCIP and yet nag-operate ang Ipilan Mining dun sa Brooks Point. Anong comment nyo po sa lahat ng ito? Mabibigat po na issue laban sa isang kumpanya. Any comments, Mr. C? Ayun, tungkol sa negosyo, ito yung mga sinasabi ni dati Mayor. Kasi dahil sa Philippines, yung negosyo, ito is by agency naman sa TNR, di ba? Dapat yung mga question dito, tanong sa TNR kung ano tama, ano balik. Di ba? Meron naman tayo agency eh. Kasi lahat naman sa negosyante, investment, sa tutusin, nila naman ako imbos sa management. Mantakad na yan. Wala naman ako imbos sa negosyo ito na sa management team. Meron talaga mga kasi district company ito eh. So meron naman yung mga professional management team. So sa tingin ko ito, yung issue dito, matakad na yan eh. Kasi lahat naman negosyo, pag-invest dito sa Philippines, kasi yung mga local, kaya-kaya palakasan. Di ba? Pero meron naman tayo government agency
Dapat sila lang ma-judge kung tama o bali. Hindi pwede sabihin mo ito, hindi pwede, lahat hindi pwede. Kaya na natin kain, kaya na natin halap buhay. Diba? Hindi pwede, wala lahat. Definitely po, itatanong din namin ito sa DENR. Pero ang committee po ang magsasabi kung sino ang tatanungin. Tatanungin namin ang DENR pero tinatanong din namin kayo. Dahil kayo po ang boss ng kumpanyang ito at imposibleng hindi po umabot sa inyo ang napakaraming reklamong ito ng komunidad at ng LGU sa loob ng nakaraang mga taon. Kasi sinasabi niyo po ba na wala kayong responsibilidad sa epekto ng kumpanya niyo sa komunidad, sa mga Pilipino? Yun bang ibig niyong sabihin? Na wala kayong responsibilidad, Mr. C? Kasi na alam ko, meron naman malaki tulong. Sampun sa mga IP, meron naman siya share ng 1%. Talaga tutupad namin yan eh. Saka ngayon, mas makantat kabuhayan ng mga muspon. Maraming kami natutulungan company. Maraming tulungan sa mga education, sa STMP, marami yan eh. Pwede kayo talungin sa iba, hindi yung only sa kanya. Again, Mr. C, no, ang komite ang magsasabi kung sinong tatanungin. Tinatanong po namin lahat. At kaya rin namin kayo tinatanong. Pwede naman kasi kung hindi fair ang komite, tanungin lang namin lahat ng mga nagrereklamo. Pero kayo na nasa gitna ng problematikong kasong ito, tinatanong din namin kayo. That is why winelcome ko yung pagdating ninyo. That you were well enough na dumalo ulit sa hearing. And as I said earlier, tatanong namin ng DNR, tinatanong namin lahat ng mga government agencies. Pero kailangan din namin tanungin yung private sector. Kayo yon. Kayo yon, Mr. C. So at least, meron kayong tinatanaw yata na konting responsibilidad pero napakakulang sa talagang dapat sa kabila ng malaking damage sa komunidad. Sabi nyo, ino-observe nyo yung 1% sa mga indigenous peoples doon. Pero anong cost? Hinahati yung katutubong Pilipino doon. Napapasukan pa ng some of our worst practices na paggamit ng pera para hatiin ang mga tao, Mr. C. Please stay on sa hearing kasi malamang may itatanong pa ako sa inyo mamaya ng konti. Dako muna po tayo sa DOJ. Sino pong magsasalita for DOJ? State Counsel De Jesus. Sir, in the last hearing, we established that mining is a nationalized industry. May sagot na po ba ang DOJ sa epekto ng pagpapanggap ni Joseph C. bilang Pilipino at sa mga mining permits na ibinigay sa kanyang kumpanya? Madam Chair, Yes, State Counsel De Jesus. apologies. We are from the Department of Justice, but specifically for the refugees and stateless matters. So, for our representation, we don't have any answer to that. In that case, I'll be requesting the department to submit in writing responses also to the other questions I had, including yung validity ng mining permits, kung apektado ba yung mga yon dahil ginrant ang mga ito base sa tingin ng komite, base sa kasinungalingan. I hope the committee can count on a response from the department, State Counsel De Jesus. We will relay that. Salamat po. One more follow-up pala kay Mr. C at this point. Mr. C, yung nickel export, yung nickel export po, yung nakukuhang nickel ng Ipilan Mining sa Brooks Point na ini-export nyo kaagad tapos doon na lang pinoprocess sa Fujian, sa sarili nyong processing company. Ganyan po ba yung business practice nyo sa ngayon, Mr. C? Sabihin, wala kayong pinoprocess dito sa Pilipinas. Lahat, ine-export nyo, papunta sa kumpanya nyo sa Fujian, doon yung pinoprocess. Ay, ano, yung sa Nikkei operation, yung mga export yan. Hindi naman only sa China. Meron din binta sa iba. Ngayon, meron din binta rin sa mga sa Indonesia. Kasi yung mga processing plant sa Indonesia, mas marami kailangan nila.
Ilang porsyento ng nakukuha nyong nickel sa Brooks Point ang ine-export nyo sa China? Ilang porsyento ang ine-export nyo sa Indonesia? I'm not sure kasi minsan through mga trading company. Sila nang bili sa amin, sila nang nakaalam kung saan titip sa Indonesia o sa China, depende sa presyo. Anong trading companies po yon na nag-export ng nickel mula sa Brooks Point sa China at sa Indonesia? Marami naman trading company na bibili nickel dito. Anong top 1 or top 2 or top 3 trading companies na ginagamit nyo para mag-export? Hindi ko masyado tandaan ngayon. Kailan? Sinong may-ari ng trading companies? Kayo rin? Hindi, no. Sino pong may-ari ng trading companies? Sa ano? Sino pong may-ari ng trading companies na nag-export ng nakukuha meron nyong ako nickel alam. sa Meron Brooks yung iba Point sa China? Singapore. Sir, wag niyong interrupt yung chair. Patapusin Sorry. niyo po yung Okay, tanong ko. okay, Ako rin okay. I'm nakikinig sorry, sa I'm mga sorry. sagot niyo. Opo. So, sino ang may-ari ng trading companies na nag-export ng mga nickel na nakukuha ninyo sa Brooks Point papuntang China at Indonesia? Meron din ng mga company sa Singapore, sa Australia, meron din. Meron din ng tika China. So, anong pangalan ng trading company sa Singapore? Ngayon, hindi ako tandaanan. Kailangan, Yung trading company sa Australia, anong pangalan? dati sa BHP, Biliton, saka yung mga, BHP Billiton, Oo. isang mining company din. At saka, saka yung, hindi ako masyado, yung trading company naman po sa China, anong pangalan niya? China, trading company sa China, meron isa pangalan, is Uhua. Ungwa? Paano po yung spelling? Hua? WUHUA. Wuhua. Yeah. Wuhua. All right.